Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Medyo makulimlim dito sa amin ngayon, ano? Pero mabuti naman at meron atang magandang balita diyan sa Pilipinas dahil nagbitiw na daw po itong si Martin Romualdez as Speaker of the House. So, maganda pong para sa akin ay magandang balita yan, ano? Dahil siya daw po ay nagbitiw, umano dahil sa korupsyon, sa mga issue laban sa kanya tungkol sa korupsyon sa pagbaha, na itinanggi naman niya. No? Itinanggi naman niya akusasyon, pero sa lalong lumalalang panggigipit sa kanya sa politika at ang iba pang pag-uusap o mga balita na namumuo daw na kudeta sa House of Representatives at saka tungkol na rin daw sa panggigipit sa kanya ng palasyo, ano? Ay ano na lang siya, na pag-isipan niya bumaba, ano? At ang speaker na po ngayon ay si a certain congressman, si Boji D, something like that. Okay? So hindi ko siya kilala pero mukhang kasama din po siya sa mga political dynasties, ano, ng isang probinsya, no? Na yan po ay taga norte rin, ano. So para sa ibang analyst po, ito ay hindi isang parusa, no. At ito ay para lang pakalmahin ang galit ng publiko at sa tingin ko para na rin proteksyonan ang administrasyon, ano, dahil sa dami nga po ng aligasyon laban sa kanya. Okay? So, ang mga ganitong galawan daw po ay kadalasan para lang talagang pakalmahin ang publiko. Pero, mind you, ano, hindi pa po na kung sila man ay may kinalalaman dyan, mga dapat makuha natin ng hustisya. Ano ba talaga ang hustisya? Ano ba sa tunay na buhay? Ano ba talaga ang hustisya sa mga ganyan? Napapansin natin kasi na yung mga politiko na yan, mga opisyal sa gobyerno, pag na lumalabas na yung ganyang mga aligasyon laban sa kanila ng korupsyon, kahit anong aligasyon na masama, ang nangyayari para lang magre-resign, and then siya makakalimutan na, paano naman yung hustisya na mga kabulastugan na ginawa niya habang sila ay nasa pwesto, So ganyan din po itong kay Martin Romualdez, Ano ba talaga ang tunay na hustisya? Unang-una, dapat mapatunayang nagkasala ka sa korte. Dapat harapin nila ang publiko at mabilanggo, maparusahan, At itong parusa na to ay hindi itong parusa na may BIP, makulong man, right? For example, makulong. Usually itong mga politiko na to, naparusahan nga sila pero bigla pong nagkakasakit. Ano ibig kong sabihin? Pag nagkasakit, syempre nasa hospital arrest. Sabihin, makatao, kailangang ma-hospital siya at may nagkasakit, so ma-hospital arrest. Or kumisa naman, hindi kaya sa kulungan, kaya iha-house arrest na lang. Kaya katulad na nangyari diyan kay Erap, So, mga ganyan bang klase, na nakakulong nga, pero hindi naman sila naghihirap. Hindi katulad ng mga ordinaryong tao na nakalaya nga, pero araw-araw bumabangon, nagtatrabaho, nagpapasagasa diyan sa kalye para kumita. Pero yung mga nakakulong na yan, yung mga politiko na yan na nakakulong, na nahatulan, abay nagpapakasarap doon sa ospital na may pambayad. Tandaan nyo, yung mga pinambabayad nila diyan sa ospital, ayan din po yung ninakaw sa atin, sa kaban ng bayan. Yung kanilang pinagpapakasasaan sa kanilang habang sila ay nakakulong. Kunyari, ang ginagastos diyan galing sa atin, nakapagkamal-kamal na sila ng malalaking salapi, meron silang pambayad sa kanilang abogado.
Yan. So, ang ibig ko sabihin, kung nagkasala sila, ay dapat silang makulong sa kulungan ng normal na tao. Ano? Hindi po diyan sa kulungan kung saan nabibigyan sila ng kahalagahan. Ano? Padalwa, ano pa? Unang-una, dapat magkasala. Pag nagkasala, kailangan patunayan sa korte. Padalawa, dapat mabawi. Ano? Dapat naman mabawi yung kanilang kinurakot. Ano? Hindi yung, tsaka bilisan. Ano? Pag yan ay ano pa lang, kung sila ay naparatangan pa lang, aba, ay dapat ma-freeze agad lahat ng assets. Ano? Kasi yung mga asset na yan ay diyan napunta yung kanilang mga kinurakot sa atin, ano? Sa taong bayan. So dapat agad na mabawi. Forthwith, di ba? Yan, ganyan, forthwith. Mabawi agad. Yun po ang dapat yung mga bank accounts, yung kanilang mga properties, kotse, bahay, lupa, kahit yung mga alahas nila, yung mga mamahaling relo na yan, 'di ba? Mga Patek Philippe, mga Rolex, 'di ba? Dapat yan kinukuha na agad nang hindi nila maitago o ma-dispatcha. Right? Bawiin agad. Okay. Ano pa? Ang patatlo sa paghahanap ng tunay na hustisya, ang patatlo ay walang pagpapatawad o pardon. Alam nyo po, katulad yung nangyari kay Erap. Ano nangyari kay Erap? Di ba? Napatunayan na nagkasala nung panahon kaya nga siya natanggal, di ba? So napatunayan sa husgado na siya nagkasala. Pero anong ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo? Aba, pinatawad, binigyan ng pardon. Okay. So ayun, nakalaya agad. Wala pa atang isang buwan. Wala. Correct me if I'm wrong, pero wala. Sandali lang po, ano, pagkatapos niyang masentensyahan. Aba, hindi na. Hindi na nakarating sa kulungan talaga dahil siya ay, di ba, siya ay nasa house arrest ata during that time. Hindi na nakarating sa kulungan. Binigyan na agad ng pardon ni Gloria Macapagal Arroyo. Yung po ang sinasabi ko. Yung mga ganyang politiko, di ba? Pag na-sentensyahan na ay wala. Magkakapardon at pare-pareho lang yung mga politiko na yan, ano? Kanya-kanya silang takipan. Kuminsan naman, pinatatagal ang kaso. Anong nangyayari pag pinatagal ang kaso? Nakakalimutan na po. Ano? Diba? Yan. Again, nakakalimutan, tapos siya, maririnig mo na lamang na wala, nakalaya na, na-dismiss na. Diba? Yung mga, napakarami po, lalo yung mga nandiyan pa sa politika. Diba? Na-dismiss ang kaso. At hindi sila na-dismiss, hindi na-dismiss ang kaso o na-acquit. Kunya, dinismiss dahil daw sa tagal. Sino ba may kasalanan nun? Di ang husgado rin. Di ba? Pinatagal nila, tapos magrereklamo ang tagal-tagal. Kaya di-dismiss na. Sino yun? Ayan, si Enrile. Ganyan po ang nangyari diyan. So, the point is this. Para magkaroon ng tamang hustisya, dapat hindi binibigyan ng pardon. Okay. Ano pa ang pang-apat? Huli. Dapat, nasintensyahan na siya, di ba? Ay hindi dapat magkaroon ng pagkakataong tumakbo muli sa opisina, sa publiko. Hindi na uli pwedeng tumakbo. Katulad po ng isa again, nangyari kay Erap. Di ba? Pinatawad, binigyan ng pardon. So ano nangyari? Pagkakabigay ng pardon, tumakbo uli sa opisina. Tumakbo ulit presidente. Natalo nga lang ni Noynoy, di ba? Buntik na. Kung hindi tumakbo si Noynoy, si Pinoy, aba, baka naging presidente uli si Erap. So, anong nangyari? Hindi siya nanalo presidente. Tumakbo na mayor ng Maynila. At ang mga taga Maynila ay binoto siya. Nanalo. Di ba? Ayun.
Ito din ito pa ang isa, tawag dito, ang anak niya, si Jinggoy, ayo. Ang daming-daming kaso sa PDAF, pati yan si Joel sa PDAF, pati yan si Revilla sa PDAF. Anong nangyari? Tumakbo. Dahil sabi daw ay hindi pa final and executory ang desisyon. So tumakbo, nanalo. Diba? Ay, kuminsan po sobrang ating pagbibigay ng karapatan sa ating mga mamamayan na naayon sa ating saligang batas. Minsan po yung mga taong yan, kung sino pa yung papalakad, sila pa yung number one violators. So nagkakaroon sila ng paraan. Hindi mo talaga kayang maliitin ang kakayanan ng mga swapang na to. So, sana nga itong mga ganitong pagbibitiw ni Martin Romualdez ay karapat dapat siyang maisama sa investigasyon. So, hindi dapat yung mga ganyang katulad ni Romualdez na dahil nagbitiw na ay libre na sa kanilang investigasyon. Ngayon po ay dapat nga na ituloy pa lahat ng mga isama, lahat ng nakakaalam at lahat ng maiimplika dito sa flood control project anomalies na to. Inaasahan pa rin natin na sana ay mabigyan ng totoong hustisya ang bansang Pilipinas at ang mga Pilipino na nagmamahal sa bayan. Maraming salamat po.